Ano ba ang magandang balita sa kalimpalarin ng butihing pastor para naman sa mga Pinoy na nasa abroad, Attorney Kay? Okay, yan. Magandang sa yan. Kasi kahapon, while sa live po natin, may nag-message. Sabi po, galing po kay Joy Smith, sana if mananalo si Pastor na yung lahat ng OFW na umuwing 60 years old sa Pinas, dapat may pensyon kaming makukuha. Siguro if mangyari to, lahat ng OFW matutuwa. So yun nga, kinuwento ko kay Pastor. Pastor, may nag-message po. So ano po yung programa nyo, mga plataforma nyo po para sa mga OFWs? So in fact, hindi lang isa, hindi lang dalawa, 10 bill po. Ang napakabilis po. Nag-present agad si Pastor. Ito ang magandang gagawin para sa ating mga kababayan, mga OFWs. So para po sagutin yung kay Joy Smith, unahin na po natin yung magiging proposed bill po ni Pastor para sa problema tungkol sa kawalan ng pensyon or retirement benefits. Sabi po ni Pastor, may OFW Retirement Security Act. Yun po ang sabi ni Pastor. Paano ito gagawin? Ma'am Joy Smith, ito po, sabi ni Pastor, we will create a mandatory pension scheme for all OFWs with government and employer contributions. Yes, hindi lang po ang inyong employer sa mag-contribute, pati na po may government subsidy. So again, ang tawag natin dyan is mandatory pension scheme. Paano po yun gagawin? Para po yan siyang yung sa SSS contribution, yung Social Security System contribution, pero specifically tailored po ito para sa ating mga OFWs. So again, paano po yung ating mandatory pension scheme? So sa pension scheme natin, sabi po ni Pastor, napakaganda po. Meron tayong tinatawag na guaranteed minimum pension. So kahit saan ka man, 60 years old, bumalik ka dito sa Pilipinas, tapos wala kang savings o konti lang yung savings mo, kasi nga ang laki din ng gastusin, 'di ba, pinapadala dito, minsan araw-araw, buwan-buwan. So magkakaroon ng guaranteed po, garantiya na may minimum pension ka. Paano gagawin yon? Kasi mayroon tayong, again, tinatawag na mandatory pension scheme. Mandated po ang lahat. So, kunwari po, meron kang, magko-contribute ka sa retirement fund mo for a specified number of years. For example, 10 years. Tapos sa bawat buwan na tumatanggap ka ng sahod, for example, 30,000, kunwari, depende po yan. Depende kung ano ang ma-finalize, pero meron ka ng contribution monthly. Tapos aside sa monthly contribution mo, dapat ipopropose po ni Pastor na meron ding government subsidy. For example, 30,000 pesos. Tapos magiging monthly contribution mo, minimum, for example, may 3,000 ka. Tapos yung government naman mag-subsidize din, mag-a-add naman ng contribution na 1,000. So sa bawat buwan, meron ka ng 4,000 na retirement fund. So yun po, lulobo yan, tapos by specified number of years, for example, 5 years ka na nagko-contribute para sa iyong tinatawag natin na retirement fund. So for sure, at least, 'di ba, pag balik mo dito sa Pilipinas, meron ka ng guaranteed minimum pension. Tapos, magkano ba ang tatanggapin dito sa guaranteed minimum pension? Kung may minimum wage, ito naman minimum pension. So, depende po yan. Katulad na lang sa ating mga minimum wage, iba't ibang region, depende sa cost of living. Ganon din po ang mangyayari sa ating minimum, guaranteed minimum pension. For example, kasali na yan, i-consider na yan yung living cost sa isang region para ma-identify po kung magkano ang tatanggapin nyo. Pwede minimum of 10,000 monthly, or kung nasa Metro Manila ka naman, mas mataas po ang tatanggapin mong minimum pension. So yun po, aside po dyan, ang naisip po ni Pastor, ang magiging proposal niya para po magkaroon ng solusyon sa problema tungkol sa pensyon is magne-negotiate tayo ng social security agreements with major OFW destination countries. So kumbaga, magiging trabaho po ito
ng DFA, Department of Foreign Affairs, na talaga kung saan yung mga common na mga countries, OFW countries or host countries na tinatawag natin, makikipag-usap po sila doon sa gobyerno na ito po ang magiging social security agreements. Doon po, kalakip na po dyan ano magiging pension, retirement benefits na matatanggap na sigurado po ay madadala ng isang OFW pagbalik dito sa bansa. So ano to, kumbaga kasali na dito sa social security agreements, may tinatawag din tayong bilateral labor agreements. So kasali na po yan, i-discuss ko din yan sa another na naman na proposed bill ni Pastor, ang bilateral labor agreements. So aside dyan, sabi ni Pastor, dapat may retirement savings program. So dito sa retirement savings program, sabi ni Pastor, may tax incentive po para sa lahat ng OFWs. So once meron ka ng retirement fund, may savings program ka, kaya nakasali ka dyan, so meron kang tax deduction every time na mag-contribute ka. Again, nakipag-usap na yung mga DFA natin, doon sa host countries, para yung tax po ay mas lower po, mababawasan. So, pangalawa, dapat tax-free din yon, yung magiging savings program, yung retirement savings program nyo. Hindi na kayo i-charge pa ng another, ng tax para doon. At pangatlo, may tax benefits on withdrawals. So, minsan po, pag mag-withdraw ka, pag hindi siya kasali sa RSP or Retirement Savings Program, posible po na meron namang patak na tax yan. Pero dito po, sa pinopropose ni Pastor, dapat wala na ding tax yon. So may tax benefits sa withdrawal. So ang dami, napakadetalye ng sagot ni Pastor, lalong-lalo na para sa pension ng ating mga OFWs.